Sa pinakadulong bahagi ng baryo ng Lubang, kung saan ang lupa ay tila mas matanda pa kaysa sa alaala ng mga tao, naroon ang maliit na bakuran ni Tatay Berto. Ang kanyang bahay ay yari sa kahoy na kinupas na ng araw at ulan, at ang bubong ay kumakapit na lamang sa matagal ng pangako ng tibay. Sa paligid nito ay nakatanim ang ilang punong mangga at niyog na tila tahimik na mga saksi sa bawat araw na lumilipas. Hindi mayaman si Tatay Berto. Ang kanyang buhay ay payak, halos walang pagbabago sa mahabang panahon. Gumigising siya bago sumikat ang araw, at ang unang bagay na kanyang ginagawa ay ang maglakad patungo sa likod ng kanyang bahay, kung saan naroon ang kulungan ng kanyang mga manok. Para sa iba, ang mga iyon ay karaniwang mga hayop lamang. Ngunit para kay Tatay Berto, ang mga iyon ay bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit may isang manok na hindi kailanman itinuring na karaniwan. Ito ay isang tandang na ang balahibo ay kulay abo na may bahid ng itim na tila hinulma mula sa anino ng gabi. Ang mga mata nito ay hindi tulad ng ibang manok. Hindi ito ang karaniwang mata ng hayop na walang iniisip kundi ang kumain at mabuhay. Ang mga mata nito ay tila may malalim na pag-unawa na parang may lihim itong tinataglay na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino. Hindi alam ng baryo ng Lubang kung kailan eksaktong dumating ang manok na iyon. Isang umaga, ilang taon na ang nakalipas, natagpuan na lamang iyon ni Tatay Berto sa kanyang bakuran. Hindi niya nakita kung saan ito nanggaling. Walang nakakita kung sino ang nagdala. Ngunit naroon ito, tahimik na nakatayo sa gitna ng damuhan na parang matagal ng kabilang sa lugar na iyon. Sa una, inisip ni Tatay Berto na ito ay pagmamay-ari ng isa sa kanyang mga kapitbahay. Ngunit nang tanungin niya ang bawat isa sa baryo ng Lubang, walang umamin na kanila iyon. Walang naghanap, walang nagtaka. Sa paglipas ng panahon, tinanggap na lamang niya ito bilang kanya. Pinangalanan niya itong anino. Hindi dahil sa kulay nito, kundi dahil sa pakiramdam na dala nito. Sa tuwing naroon ito, tila may tahimik na presensya na hindi maipaliwanag. Hindi ito maingay, hindi ito palaaway, ngunit sa bawat galaw nito, may kakaibang katiyakan na tila alam nito ang lahat ng mangyayari. Lumipas ang mga taon at lumakas si Anino. Hindi ito ang pinakamalaki sa mga manok ni Tatay Berto. Hindi rin ito ang pinakamakulay. Ngunit may kakaiba sa tindig nito. Sa tuwing may ibang tandang na magtatangkang hamunin ito, hindi ito agad gumagalaw. Tinitingnan lamang nito ang kalaban, tahimik, matiyaga, na parang naghihintay ng tamang sandali. At kapag kumilos ito, ang laban ay agad nagtatapos. Sa una, hindi ito napansin ng baryo ng Lubang. Ngunit may mga pagkakataon na may dumadalaw na sabongero mula sa kabilang baryo at nakikita nila ang mga manok ni Tatay Berto. Isang araw, may isang lalaking nagngangalang Mang Delfin ang napatingin kay Anino. Si Mang Delfin ay kilala sa buong lugar bilang isang bihasang sabongero. Marami na siyang manok na ipinaglaban. At alam niya ang bawat kilos at hininga ng isang tandang na may potensyal. Nang makita niya si Anino, tumigil siya sa kanyang paglalakad. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan lamang niya ang manok na tila may sinusukat sa kanyang isipan. May kung anong bumigat sa hangin sa sandaling iyon. Lumapit si Mang Delfin sa kulungan, dahan-dahan, na parang ayaw niyang guluhin ang isang maselang balanse. At sa unang pagkakataon, si Anino ang unang gumalaw. Hindi ito umatras, hindi ito umatake. Tumayo lamang ito ng tuwid. Tumingin diretso kay Mang Delfin. Sa sandaling iyon nakaramdam si Mang Delfin ng kakaibang pakiramdam. Hindi ito takot, hindi rin ito pagdududa. Ito ay pagkilala. Parang ang kaharap niya ay hindi lamang isang manok, kundi isang nilalang na may sariling kalooban. Napalingon si Mang Delfin kay Tatay Berto na nakatayo sa di kalayuan. At sa kanyang puso nabuo ang isang katiyakan na ang manok na iyon ay hindi karaniwan. Hindi sumagot si Tatay Berto. Dahil sa kanyang puso alam na niya iyon matagal na. Mula sa araw na iyon na nagsimula ang pagbabago. Unti-unting kumalat ang balita tungkol sa manok ni Tatay Berto sa buong baryo ng Lubang. May mga sabongero na nagsimulang magtanong. May mga nag-alok na bilhin ito. May mga nangakong magbibigay ng malaking halaga kapalit ng tandang na iyon. Ngunit sa bawat alok, iisa lamang ang sagot ni Tatay Berto. Hindi ito ipinagbibili. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Hindi ito dahil sa pera. Hindi rin ito dahil sa yabang. May kung anong nagsasabi sa kanya
na ang manok na iyon ay hindi dapat mapunta sa iba. At habang lumilipas ang panahon, lalong tumitibay ang pakiramdam na iyon. Hanggang sa dumating ang araw na magbabago sa lahat. Ito ang araw na unang inilaban si Anino sa sabungan. Sa araw na iyon at nagsimula ang alamat na hindi kailanman malilimutan ng baryo ng Lubang. Ang umagang iyon sa baryo ng Lubang ay nagsimula tulad ng ibang umaga, ngunit may kakaibang bigat sa hangin na tila hindi nakikita ngunit nararamdaman ng bawat nilalang. Ang araw ay unti-unting sumisilip sa likod ng mga bundok at ang liwanag nito ay dahan-dahang bumabalot sa lupa na parang isang tahimik na paalala na ang bawat araw ay may dalang bagong kapalaran. Maaga nagising si Tatay Berto, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang dibdib ay may mahinang pintig ng kaba na hindi naman niya maituturing na takot. Ito ay tila isang paanyaya, isang pagtawag na matagal nang naghihintay na kanyang sagutin. Tahimik siyang bumangon mula sa kanyang higaan at nagsuot ng kanyang lumang kamiseta. Ang sahig ng kanyang bahay ay bahagyang umingit sa bawat hakbang, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa isang bagay. Kay Anino. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng malamig na hangin ng umaga. Ang damuhan ay basa pa ng hamog at ang mga dahon ng mga puno ay bahagyang gumagalaw sa mahinang ihip ng hangin. Sa likod ng kanyang bahay naroon ang kulungan. At naroon si Anino. Hindi ito natutulog. Nakatayo ito sa loob ng kulungan, tuwid, tahimik at tila naghihintay. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Tatay Berto ng kakaibang panginginig sa kanyang likod. Hindi ito dahil sa lamig. Ito ay dahil sa pakiramdam na ang manok na iyon ay matagal ng handa at siya na lamang ang nahuhuli. Dahan-dahan siyang lumapit sa kulungan. Hindi gumalaw si Anino. Hindi ito tumilaok. Hindi ito nagpakita ng kahit anong pagkasabik. Ngunit ang mga mata nito ay nakatingin kay Tatay Berto at sa tingin iyon ay may malinaw na mensahe. Panahon na. Hindi alam ni Tatay Berto kung bakit, ngunit sa umagang iyon, gumawa siya ng desisyon na matagal na niyang iniiwasan. Ilalaban niya si Anino. Hindi ito desisyong dala ng kagustuhan na manalo. Hindi ito dahil sa pera. Hindi rin ito dahil sa impluwensya ng ibang tao. Ito ay isang desisyong tila matagal nang nakasulat at siya ay isa lamang kasangkapan upang ito ay mangyari. Binuksan niya ang kulungan. Hindi nag-atubili si Anino. Lumabas ito ng may tahimik na kumpiyansa na parang alam nito kung saan ito patutungo. Kinuha ni Tatay Berto ang lumang kahon na matagal na niyang hindi ginagamit. Ito ang kahon na ginagamit ng mga sabungero upang dalhin ang kanilang mga tandang sa sabungan. Matagal na itong nakatago at hindi niya inakala na darating ang araw na muli niya itong gagamitin. Ngunit ang araw na iyon ay dumating na. Maingat niyang inilagay si Anino sa loob ng kahon. Hindi ito pumalag. Hindi ito nagpakita ng kahit anong pagtutol. Tahimik lamang ito. Habang binubuhat ni Tatay Berto ang kahon, naramdaman niya ang bigat nito. Hindi lamang ang pisikal na bigat, kundi ang bigat ng kung ano ang maaaring mangyari. Lumakad siya palabas ng kanyang bakuran, patungo sa daan na magdadala sa kanya sa sabungan ng baryo ng Lubang. Sa kanyang bawat hakbang, tila mas lalong tumitindi ang katahimikan sa paligid. Ang mga ibon ay tila mas bihirang umawit. Ang hangin ay tila mas mabagal ang galaw. At sa kanyang puso may pakiramdam na hindi na siya maaaring umatras. Habang siya ay naglalakad, may ilang tao na nakakita sa kanya. Napatingin sila sa kahon na kanyang dala. Sa kanilang mga mata, may halong pagtataka at pananabik. Dahil matagal na nilang narinig ang mga bulong. Tungkol sa manok ni Tatay Berto. Ang manok na hindi kailanman natalo. Ang manok na tila hindi tinatablan ng takot. Ang manok na tila may sariling kapalaran. Hindi nagsalita si Tatay Berto sa kahit kanino. Nagpatuloy lamang siya sa kanyang paglalakad. Hanggang sa marating niya ang sabungan. Ang sabungan ng baryo ng Lubang ay hindi malaki, ngunit ito ang sentro ng maraming kwento. Maraming pangarap ang nagsimula rito at maraming pag-asa ang natapos din dito. Sa araw na iyon, masyain may ilang laban na nakahanay na. May mga sabonggero na naroon, bawat isa ay may dalang kanilang sariling tandang,
Bawat isa ay may dalang kanilang sariling paniniwala sa tagumpay. Nang makita nila si Tatay Berto, may ilan na napatingin ng mas matagal. Hindi dahil kilala siya bilang isang sabunggero, kundi dahil kilala nila ang kanyang manok. Ang balita ay nauna na sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng sabungan. Sa unang pagkakataon, binuksan niya ang kahon sa loob ng lugar kung saan ang kapalaran ng mga tandang ay sinusubok. Lumabas si Anino. Sa sandaling iyon, tila may nagbago sa hangin. Ang mga mata ng mga tao ay napunta sa kanya. At sa unang pagkakataon, ang alamat ay haharap sa katotohanan. Ang balita ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa hangin sa baryo ng Lubang. Sa loob lamang ng ilang sandali, matapos makita si Tatay Berto sa sabungan, ang mga taong naroroon ay nagsimulang magtipon na tila may inaasahang mangyari na matagal na nilang hinihintay ngunit hindi nila lubos na maintindihan. Si Tatay Berto ay nanatili sa gilid, tahimik, hawak ang kanyang kahon. Hindi siya sanay sa atensyon. Sa mahabang panahon, siya ay isa lamang karaniwang tao sa baryo. Ngunit sa araw na iyon, naramdaman niyang siya ay tinitingnan hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kung ano ang kanyang dala. Si Anino ay nanatiling kalmado sa loob ng kahon. Walang kaba sa kanyang tindig, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin lampas sa mga tao, na parang ang kanyang tunay na kalaban ay hindi pa dumarating. Sa kabilang bahagi ng sabungan, may isang lalaking kilala sa pangalang Ramil. Siya ay mas bata kaysa kay Tatay Berto, ngunit ang kanyang pangalan ay kilala sa mga sabungero ng kalapit na mga baryo. Marami na siyang panalo, marami na rin siyang natalo, ngunit ang bawat pagkatalo ay ginawa lamang siyang mas determinado. Ang kanyang manok ay kilala sa lakas at bilis. Ito ay kulay pula na may gintong balahibo at ang tindig nito ay puno ng galit na tila handang sumalakay sa anumang haharap dito. Maraming beses na itong nagwagi at sa bawat laban, ang pangalan ni Ramil ay lalong tumitibay. Nang marinig niya ang tungkol sa manok ni Tatay Berto, hindi siya agad naniwala. Para sa kanya, ang bawat manok ay maaring matalo. Ang bawat alamat ay maaring masira. At sa araw na iyon, nakita niya ang pagkakataon na patunayan iyon. Lumapit siya kay Tatay Berto. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan lamang niya ang kahon. At sa kanyang isipan ay sinusukat niya ang posibilidad. Si Tatay Berto ay hindi umiwas sa kanyang tingin. Walang galit, walang yabang. Tanging katahimikan. Sa pagitan nila, may tahimik na pagkakaunawaan na hindi na kailangang bigkasin. Ito ay mangyayari. Ang mga tagapag-ayos ng laban ay nagsimulang kumilos. Ang mga pangalan ay isinulat. Ang mga kondisyon ay itinakda. Ang bawat detalye ay sinigurong tama sapagkat ang sabungan ay isang lugar kung saan ang bawat pagkakamali ay may kapalit. Ang mga tao ay nagsimulang magtipon sa paligid ng arena. Ang lupa sa gitna ay tuyot at patag, handang tanggapin ang bawat galaw, bawat hakbang, bawat patak ng pawis at dugo. Kinuha ni Tatay Berto si Anino mula sa kahon. Sa unang pagkakataon sa loob ng sabungan, ang buong anyo ni Anino ay nakita ng lahat. Hindi ito ang pinakamalaki. Hindi ito ang pinakakapansin-pansin. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang katahimikan na bumalot sa paligid. Ang kanyang mga mata ay hindi gumagalaw. Ang kanyang katawan ay hindi nanginginig. Ito ay tila hindi isang hayop na dinala roon upang lumaban, kundi isang nilalang na naroon upang tuparin ang isang bagay na matagal nang nakatakda. Sa kabilang panig, ang manok ni Ramil ay kumilos ng may galit. Ito ay sumipa sa hangin, ang kanyang mga pakpak ay malakas ang galaw, at ang kanyang mga mata ay puno ng apoy ng laban. Ang dalawang magkaibang presensya ay ngayon ay nasa iisang lugar. Isa ay parang apoy. Ang isa ay parang anino. Ang mga kamay ng mga tagapag-ayos ay kumilos upang ihanda ang laban. Ang sandali ay papalapit na. Ngunit si Anino ay nanatiling hindi gumagalaw. Sa kanyang katahimikan, may lakas na hindi maipaliwanag. Ang mga tao ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang kaba kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Dahil sa kaibuturan ng kanilang mga isipan, naramdaman nila na ang sandaling iyon ay hindi lamang karaniwang laban. Ito ay simula ng isang bagay na magbabago sa baryo ng Lubang magpakailanman. Ang araw ay tuluyang umangat sa langit,
At ang liwanag nito ay tuwirang tumama sa gitna ng sabungan ng baryo ng lubang. Ang lupa ay tila mas maliwanag kaysa karaniwan. At ang bawat mata ay nakatuon sa dalawang tandang na magkatapat. Si Tatay Berto ay nakatayo sa gilid, tahimik, hawak ang kanyang paghinga na tila ayaw niyang gambalain ang sandaling iyon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit sa kanyang dibdib ay may kakaibang kapanatagan. Hindi ito kumpiyansa na dala ng pagnanais na manalo. Ito ay kumpiyansa na tila hindi nagmula sa kanya. Si Anino ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang katawan ay hindi nanginginig. Ang kanyang mga paa ay matatag na nakabaon sa lupa. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakayuko, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin diretso sa kanyang kalaban. Sa kabilang panig, ang tandang ni Ramil ay patuloy sa kanyang paggalaw. Ang kanyang mga pakpak ay bahagyang nakabuka at ang kanyang mga kuko ay handang sumalakay. Ito ay isang mandirigma na sanay sa laban, isang nilalang na maraming beses nang nakaranas ng tagumpay. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang agwat sa pagitan nila. Ito ay hindi agwat ng distansya. Ito ay agwat ng presensya. Ang hangin ay tila naging mas mabigat. Ang mga tao ay tumigil sa kanilang mga bulong. Ang bawat hininga ay tila sabay-sabay na pinigil para lipayamuhin. Na parang ang buong sabungan ay naghihintay ng pahintulot upang muling gumalaw. Ang mga tagapag-ayos ay umatras. Ang laban ay nagsimula. Ang tandang ni Ramil ang unang kumilos. Ito ay sumugod ng mabilis, ang kanyang mga paa ay tumama sa lupa ng may lakas, at ang kanyang katawan ay umangat sa hangin upang ilabas ang unang atake. Ngunit si Anino ay hindi agad gumalaw. Sa huling sandali, bahagya lamang niyang inilipat ang kanyang katawan. Ang atake ay hindi tumama. Ang lupa ay bahagyang umalingaw-ngaw sa paglapag ng tandang ni Ramil, at bago pa ito makabawi, si Anino ay kumilos. Ito ay hindi isang marahas na galaw. Ito ay isang tiyak na galaw. Ang kanyang katawan ay umangat at sa isang iglap, ang kanyang paa ay tumama sa kanyang kalaban. Ang tunog ay hindi malakas, ngunit ang epekto ay malinaw. Ang tandang ni Ramil ay napaatras. Ang mga tao ay napahinga ng malalim, na tila hindi nila namalayang pinigil nila ang kanilang paghinga. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang tandang ni Ramil ay muling sumugod, ngayon ay may mas matinding galit. Ang kanyang mga galaw ay mas mabilis, mas mapanganib. Ito ay isang nilalang na hindi sanay umatras. Ngunit sa bawat galaw nito, si Anino ay naroon. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nag-aaksaya ng galaw. Ang bawat kilos ay may layunin. Ang bawat galaw ay sapat lamang. At sa bawat sandali, ang lakas ng tandang ni Ramil ay unti-unting nababawasan. Ang kanyang mga galaw ay naging mas mabagal. Ang kanyang paghinga ay naging mas mabigat. Samantalang si Anino ay nanatiling buo. Walang bakas ng pagkapagod. Walang bakas ng sugat. Sa huling pagkakataon, sinubukan ng tandang ni Ramil na sumugod. Ito ay isang galaw na puno ng lahat ng kanyang natitirang lakas. Ngunit si Anino ay handa. Sa isang tiyak na sandali, siya ay kumilos. Ang kanyang katawan ay umangat. Idang kanyang galaw ay tumama ng eksakto. Ang tandang ni Ramil ay tumigil. Ang kanyang katawan ay nanatiling nakatayo sa isang sandali. Iyon sa pagkatapos ito ay bumagsak. Ang sabungan ay napuno ng katahimikan. Walang sumigaw. Walang gumalaw. Ang lahat ay nakatingin lamang. Si Anino ay nakatayo sa gitna. Tahimik, buong buo, hindi natalo. At sa sandaling iyon, ang alamat ay nagkaroon ng unang patunay sa harap ng mga mata ng baryo ng lubang. Ang katahimikan na bumalot sa sabungan ng baryo ng lubang ay hindi agad nawala. Ang mga tao ay nanatiling nakatingin kay Anino na nakatayo sa gitna ng arena na tila hindi naapektuhan ng naganap. Ang lupa sa ilalim nito ay may bakas ng laban, ngunit ang kanyang tindig ay nanatiling buo, parang ang nangyari ay isang karaniwang sandali lamang. Si Tatay Berto ay hindi agad kumilos. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Anino at sa kanyang dibdib ay may mabigat na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito tuwa, hindi rin ito gulat. Ito ay isang malalim na pagkilala na ang kanyang buhay ay hindi na magiging tulad ng dati. Sa kabilang panig, si Ramil ay nakatayo pa rin. O sinanyaing naman, basta yun.
nakatingin sa kanyang natalong tandang. Sa kanyang mukha ay walang galit, ngunit may malinaw na pagbabago sa kanyang mga mata. Ang kanyang paniniwala na ang bawat alamat ay maaaring masira ay bahagyang nayupi. Dahil sa sandaling iyon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya pa kailanman nakita. Isang tandang na hindi lamang malakas, kundi tila hindi naaabot ng karaniwang hangganan ng laban. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Sa kanilang mga tinig ay may halong pagtataka at paghanga. Ang iba ay hindi makapaniwala. Ang iba ay tila nakaramdam ng kakaibang takot. Dahil ang kanilang nasaksihan ay hindi lamang isang panalo. Ito ay isang pahayag. Si Tatay Berto ay lumapit kay Anino. Sa kanyang bawat hakbang, naramdaman niya ang bigat ng mga mata ng mga tao sa kanyang likod, ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang atensyon ay nasa tandang na tahimik na naghihintay sa kanya. Paglapit niya, si Anino ay hindi gumalaw. Tumingin lamang ito sa kanya at sa tinging iyon ay may kakaibang kapayapaan. Maingat siyang yumuko at kinuha si Anino. Sa kanyang mga kamay, naramdaman niya ang init ng buhay nito. Ang tibok ng lakas na tila hindi nabawasan ng laban. Walang sugat, walang bakas ng kahinaan. Ito ay parang hindi lumaban. Habang binubuhat niya si Anino, naramdaman niya ang isang alon ng pagbabago sa paligid niya. Ang mga tao ay hindi na lamang tumitingin kay Anino. Sila ay tumitingin na rin sa kanya. Sa kanilang mga mata, siya ay hindi na lamang isang matandang lalaki sa baryo ng Lubang. Siya ay naging tagapag-alaga ng isang alamat. Ngunit ang araw ay hindi pa tapos. May isang lumapit. Ito ay isang matandang lalaki na bihira nilang makita sa sabungan. Ang kanyang buhok ay maputi na at ang kanyang mga mata ay may lalim na tila nakakita na ng maraming lihim ng mundo. Tumigil ito sa harap ni Tatay Berto. Hindi ito nagsalita agad. Tumingin lamang ito kay Anino. Sa sandaling iyon, ang hangin ay tila naging mas malamig. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang laban, si Anino ay bahagyang gumalaw. Hindi ito umatras. Ngunit ang kanyang ulo ay bahagyang bumaling sa matandang lalaki. Parang pagkilala. Napansin iyon ni Tatay Berto. Sa kanyang dibdib, may kakaibang kaba na unti-unting nabuo. Ang matandang lalaki ay hindi nagpakita ng gulat. Sa halip, ang kanyang mga mata ay naging mas tahimik. At sa kanyang katahimikan, may isang bagay na hindi niya sinabi ngunit malinaw na naramdaman. Parang matagal na niyang kilala ang nilalang na iyon. Lumipas ang ilang sandali bago ito tuluyang tumalikod at naglakad palayo. Walang iniwang salita. Ngunit nag-iwan ito ng tanong na hindi agad masasagot. Sa araw na iyon, si Tatay Berto ay umuwi sa kanyang bahay sa baryo ng Lubang na may dalang mas mabigat kaysa sa kanyang inaasahan. Dahil ang unang laban ay natapos na. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na iyon ay simula pa lamang. Ang pag-uwi ni Tatay Berto sa baryo ng Lubang ay hindi tulad ng mga nakaraang araw. Ang daan signaling kanyang nilalakaran ay pareho pa rin, ang lupa ay ganoon pa rin ang amoy, at ang hangin ay patuloy pa ring dumadaloy sa pagitan ng mga puno ng niyog. Ngunit sa kanyang loob, may nagbago na hindi na maibabalik sa dati. Si Anino ay nasa loob ng kahon, tahimik tulad ng dati. Ngunit ngayon, ang katahimikan nito ay hindi na lamang katahimikan ng isang karaniwang tandang. Ito ay katahimikan ng isang nilalang na nakilala na ng mundo. Habang siya ay naglalakad, may mga taong lumalabas sa kanilang mga bahay. May mga matang sumusunod sa kanya. May mga bulong na hindi niya kailangang marinig upang maintindihan. Ang balita ay nauna na sa kanya. Ang panalo ni Anino ay hindi na lamang kwento. Ito ay naging katotohanan. Ngunit si Tatay Berto ay hindi huminto. Hindi siya tumingin sa kanila. Hindi niya hinanap ang kanilang pagkilala. Nagpatuloy lamang siya sa kanyang paglalakad hanggang sa marating niya ang kanyang bakuran. Pagdating niya, ang lahat ay tila pareho pa rin. Ang kanyang bahay ay tahimik. Ang mga puno ay nakatayo sa kanilang dating lugar. Ang kulungan ay naroon pa rin, naghihintay. Binuksan niya ang kahon. Si Anino ay lumabas ng dahan-dahan. Hindi ito nagmadali, hindi ito tila nagbago sa kanyang kilos. Ito ay naglakad sa damuhan at sa bawat hakbang nito ay may parehong kumpiyansa na dala nito bago pa ang laban. Huminto ito sa gitna ng bakuran at tumingin sa paligid.
Parang kinikilala nito ang lugar kung saan ito nabibilang. Pinagmasdan ito ni Tatay Berto. Sa sandaling iyon, may isang tanong na sumagi sa kanyang isipan. Saan nga ba ito tunay na nanggaling? Hindi niya iyon naitanong kailanman. Hindi niya iyon sinubukang hanapin. Ngunit ngayon, ang tanong ay hindi na niya maiwasan. Ang alaala ng matandang lalaki sa sabungan ay bumalik sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagtingin nito kay Anino. Ang tahimik na pagkilala na tila hindi na kailangang ipaliwanag. Sa gabing iyon, hindi agad nakatulog si Tatay Berto. Ang hangin sa labas ay tahimik at ang buwan ay nakasabit sa langit na parang isang mata na nagbabantay sa mundo. Mula sa kanyang higaan, naririnig niya ang mahinang galaw sa labas. Hindi ito ingay ng kaguluhan. Ito ay ingay ng presensya. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Sa labas, nakita niya si Anino. Ito ay nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi ito gumagalaw. Ang kanyang anyo ay tila mas madilim sa ilalim ng pilak na liwanag. At sa sandaling iyon, nakaramdam si Tatay Berto ng kakaibang pakiramdam. Parang ang manok na iyon ay hindi lamang bahagi ng kanyang bakuran. Parang ito ay bahagi ng isang bagay na mas malawak, mas matanda, mas malalim. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit sa kanyang puso ay may malinaw na pakiramdam. Ang laban sa sabungan ay hindi ang tunay na dahilan kung bakit narito si Anino. Ito ay simula pa lamang ng isang landas na matagal nang naghihintay na matahak. At sa gabing iyon, sa ilalim ng tahimik na langit ng baryo ng Lubang, ang kapalaran ay patuloy na gumagalaw kahit walang nakakaalam kung saan ito patutungo. Ang sumunod na umaga sa baryo ng Lubang ay nagdala ng kakaibang pananahimik. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng baryo na unti-unting nagigising sa tunog ng mga tandang at galaw ng mga tao. Ito ay katahimikan na tila may hinihintay. Si Tatay Berto ay nagising na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito sakit, hindi rin ito takot. Ito ay pakiramdam ng pagbabago na hindi na niya mapipigilan. Lumabas siya ng bahay. Ang hangin ay malamig pa at ang damuhan ay may bahid ng hamog. Ang kanyang mga mata ay agad hinanap si Anino. Naroon ito sa tabi ng kulungan. Hindi ito kumakain. Hindi ito gumagalaw ng walang dahilan. Ito ay nakatayo lamang, nakaharap sa malayong bahagi ng bakuran na parang may tinitingnan na hindi nakikita ng iba. Sinundan ni Tatay Berto ang direksyon ng kanyang tingin. Wala siyang nakita. Ngunit sa kanyang loob, may pakiramdam na may naroon. Lumipas ang ilang sandali bago muling kumilos si Anino. Ito ay dahan-dahang lumingon kay Tatay Berto at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang ugnayan na hindi na niya kayang itanggi. Ito ay hindi lamang isang hayop na kanyang inaalagaan. Ito ay isang presensya na kanyang nakasama sa mahabang panahon, ngunit ngayon lamang niya tunay na nakilala. Habang ang araw ay tuluyang sumikat, nagsimulang dumating ang mga tao sa kanyang bakuran. 1, 2, 3. At pagkatapos, mas marami pa. Hindi sila pumasok agad. Tumigil sila sa labas na parang may hangganan na hindi nila kayang lampasan nang walang pahintulot. Ang kanilang mga mata ay nakatingin kay Anino. Ang balita ng panalo nito ay umabot na sa bawat sulok ng baryo ng Lubang. May mga lalaking sabungero na may dalang pag-asa sa kanilang mga mata. May mga matandang matagal nang nakakita ng maraming laban, ngunit ngayon lamang nakaramdam ng ganitong uri ng pananabik. May mga kabataan na nakarinig ng kwento at nais makita ang katotohanan. Ngunit si Tatay Berto ay nanatiling tahimik. Hindi niya ipinakita si Anino bilang isang tropeo. Hindi niya ito itinuring bilang isang bagay na dapat ipagmalaki. Pinagmasdan lamang niya ang mga taong naroon. Sa kanilang mga mata, nakita niya ang simula ng isang bagay na hindi na niya kontrolado. Ang kanilang paniniwala ay unti-unting lumalakas. At sa bawat sandali, ang pangalan ni Anino ay nagiging higit pa sa isang pangalan. Ito ay nagiging alamat. Lumapit ang isa sa mga lalaki. Ito ay si Mang Delphin. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na pag-iisip. Hindi siya agad nagsalita. Tumingin muna siya kay Anino at pagkatapos ay kay Tatay Berto. Sa sandaling iyon, ang hangin sa pagitan nila ay tila naging mas mabigat.
May nais sabihin si Mang Delfin. Ngunit bago pa man niya magawa yon, si Anino ay bahagyang gumalaw. Ang kanyang ulo ay muling bumaling sa malayong bahagi ng bakuran. Sa pagkakataong ito, naramdaman din iyon ni Tatay Berto. May presensya, hindi nakikita. Ngunit naroon, ang mga dahon ng puno ay bahagyang gumalaw kahit walang malakas na hangin. Ang liwanag ng araw ay tila bahagyang nagbago. At sa sandaling iyon, ang pakiramdam na ang lahat ay nagsisimula pa lamang ay naging mas malinaw kaysa dati. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Tatay Berto na ang mga susunod na araw ay magdadala ng mga pangyayari na hindi niya inaasahan. Dahil si Anino ay hindi na lamang isang tandang nananalo sa laban. Ito ay naging sentro ng isang kapalaran na unti-unti nang nagbubukas sa baryo ng Lubang. Lumipas ang mga araw sa baryo ng Lubang na tila mas mabagal kaysa dati, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may unti-unting pagbabago na hindi maitatanggi. Ang pangalan ni Tatay Berto ay hindi na lamang pangalan ng isang matandang lalaki na namumuhay ng payak. Ito ay naging pangalan na inuugnay sa isang bagay na hindi maipaliwanag. At sa gitna ng lahat, naroon si Anino. Ang kanyang presensya sa bakuran ay hindi nagbago, ngunit ang paraan ng pagtingin sa kanya ng mga tao ay nag-iba na. Hindi na siya basta tandang. Siya ay naging simbolo ng isang bagay na hindi pa lubos na uunawaan. Sa bawat umaga, may mga taong dumaraan sa tapat ng bahay ni Tatay Berto. Ang iba ay nagkukunwaring may sadya sa ibang lugar, ngunit ang kanilang mga mata ay palihim na sumusulyap sa bakuran. Ang iba ay tumitigil, tahimik na nakatingin, na parang umaasang makakita ng patunay na ang mga kwento ay totoo. Si Tatay Berto ay hindi sila pinapansin. Hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa pakiramdam na ang anumang sasabihin niya ay hindi magbabago sa kung ano ang naroon. Si Anino ay patuloy sa kanyang tahimik na paggalaw. Ngunit may mga sandali na siya ay humihinto at tumitingin sa malayo, sa direksyon ng mga punong nakahanay sa hangganan ng bakuran. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang tindig ay tila mas matatag, na parang siya ay nakikinig sa isang bagay na hindi maririnig ng iba. Isang hapon habang ang araw ay unti-unti nang lumulubog, may isang pamilyar na anyo ang muling lumitaw sa daan papunta sa bahay ni Tatay Berto. Ito ang matandang lalaki na nakita niya sa sabungan. Ang kanyang paglalakad ay mabagal ngunit tiyak. Ang kanyang mga mata ay hindi naliligaw. Direkta itong nakatuon sa bakuran. Tumigil siya sa harap ng bakod. Hindi siya agad pumasok. Sa halip, nanatili siyang nakatayo roon na parang naghihintay ng pahintulot mula sa isang hindi nakikitang hangganan. Napansin siya ni Tatay Berto. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, walang salita ang kailangan upang maunawaan na ang pagdating ng matandang lalaki ay hindi nagkataon lamang. Dahan-dahang lumapit si Tatay Berto sa bakod. Ang hangin sa paligid nila ay tila naging mas malamig. Sa likod niya si Anino ay huminto sa kanyang kinatatayuan. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ang matandang lalaki, si Anino ay lumakad palapit. Hindi ito nag-atubili. Hindi ito nagpakita ng takot. Ito ay lumapit sa bakod at tumigil sa harap ng matandang lalaki. Ang kanilang pagitan ay pinaghihiwalay lamang ng manipis na kahoy. Ngunit sa sandaling iyon, tila wala nang hadlang sa pagitan ng kanilang pagkilala sa isa't isa. Ang matandang lalaki ay tumingin kay Anino ng matagal. Sa kanyang mga mata ay may lalim ng alaala. Parang may matagal ng kwento na muling nabuhay sa kanyang harapan. Si Tatay Berto ay hindi nagsalita. Hindi niya alam kung ano ang dapat itanong. Ngunit sa kanyang puso alam niya na ang sandaling iyon ay mahalaga. Ang matandang lalaki ay bahagyang tumango. Hindi ito malinaw kung kanino iyon para. Ngunit si Anino ay hindi gumalaw. Nanatili lamang ito, tahimik, matatag, at buo. Ang araw ay tuluyang lumubog at ang anino ng gabi ay unti-unting bumalot sa baryo ng Lubang. Sa ilalim ng papalalim na dilim, ang pakiramdam na ang isang matagal ng lihim ay malapit ng magpakita ay naging mas malinaw. At sa bakuran ni Tatay Berto, ang kapalaran ay patuloy na naghihintay ng tamang sandali upang tuluyang magpakilala. Ang gabi ay tuluyang bumalot sa baryo ng Lubang at ang liwanag ng buwan ay marahang bumagsak sa lupa na tila nagbibigay buhay sa bawat anino na nakahimlay sa paligid. Ang bakuran ni Tatay Berto ay naging tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na tulad ng dati.
Ito ay katahimikan na may dalang presensya. Ang matandang lalaki ay nanatiling nakatayo sa labas ng bakod. Hindi siya nagmadali. Hindi siya nagsalita. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Anino na tila sinusuri hindi lamang ang anyo nito kundi ang pinagmulan nito. Si Tatay Berto ay nakatayo sa di kalayuan, pinagmamasdan ang sandali na tila matagal nang nakatakda bago pa man siya isinilang. May mga tanong sa kanyang isipan, ngunit ang kanyang pakiramdam ay nagsasabi na ang mga sagot ay darating sa sarili nitong oras. Si Anino ay hindi gumalaw. Ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay nakatingin pabalik sa matandang lalaki. Sa pagitan nila ay may tahimik na pagkakaunawaan na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang salita. Ang hangin ay bahagyang gumalaw at ang mga dahon ng puno ay marahang kumaluskos. Sa sandaling iyon, ang matandang lalaki ay huminga ng malalim. At dahan-dahan, siya ay pumasok sa loob ng bakuran. Hindi siya pinigilan ni Tatay Berto. Hindi dahil sa kawalan ng pag-iingat, kundi dahil sa pakiramdam na ang taong iyon ay hindi isang banta. Ito ay isang saksi. Isang saksi sa isang bagay na mas matanda kaysa sa kanilang dalawa. Huminto ang matandang lalaki sa harap ni Anino. Ang kanilang pagitan ay ngayon ay wala ng hadlang. Ang buwan ay nagbigay liwanag sa kanilang dalawa, and sa ilalim ng liwanag na iyon, yung mga mata ng matandang lalaki ay tila nagbalik sa isang alaala na matagal nang nakalimutan ng mundo. Lumipas ang ilang sandali sa katahimikan. At pagkatapos ang matandang lalaki ay bahagyang yumuko. Ito ay hindi pagyuko ng isang tao sa isang hayop. Ito ay pagyuko ng pagkilala. Si Tatay Berto ay nakaramdam ng malamig na panginginig sa kanyang likod. Dahil sa kanyang buong buhay, ngayon lamang siya nakakita ng isang taong yumuko sa harap ng isang tandang nang may ganitong uri ng paggalang. Si Anino ay hindi gumalaw. Ngunit ang kanyang presensya ay tila naging mas mabigat na parang ang hangin mismo ay kumikilala sa sandaling iyon. Ang matandang lalaki ay dahan-dahang tumuwid. Ang kanyang mga mata ay bahagyang tumingin kay Tatay Berto. Sa sandaling iyon, may malinaw na mensahe sa kanyang tingin. Ang mensaheng iyon ay hindi kailangang bigkasin upang maunawaan. Ito ay mensahe ng babala. Hindi babala ng panganib na agad darating, kundi babala ng isang landas na hindi na maaaring balikan. Ang hangin ay muling gumalaw. Ang gabi ay nagpatuloy. Sa bakuran ng baryo ng Lubang, ang tahimik na pagkilala sa pagitan ng isang tao, isang saksi at isang nilalang na higit pa sa karaniwan ay tuluyang nabuo. Ang sumunod na mga araw sa baryo ng Lubang ay nagdala ng pagbabago na hindi agad nakikita, ngunit malinaw na nararamdaman. Ang hangin ay tila may dalang lihim at ang bawat umaga ay parang may hinihintay na hindi pa dumarating. Si Tatay Berto ay nagpatuloy sa kanyang nakasanayang gawain. Maaga siyang gumigising. Lumalabas siya sa kanyang bakuran. Pinapakain niya ang kanyang mga manok. Ngunit sa bawat galaw niya, may bahagi ng kanyang sarili na mas maingat, mas mulat sa presensya na matagal na niyang hindi pinapansin. Si Anino ay nanatiling tulad ng dati. Tahimik, matatag. Ngunit sa mga sandaling walang ibang nakakakita, napapansin ni Tatay Berto ang mga bagay na dati ay hindi niya pinapansin. May mga pagkakataon na si Anino ay nakatayo lamang, nakaharap sa malayo, na tila may pinagmamasdan na hindi nakikita ng iba. May mga sandali na ang hangin sa paligid nito ay tila nagiging mas malamig. At may mga oras na ang katahimikan ay nagiging mas malalim kaysa sa karaniwan. Ang alaala ng matandang lalaki ay nanatili sa kanyang isipan. Ang pagyuko nito, ang pagkilala nito, at ang babala na hindi kailanman binigkas ngunit malinaw na naramdaman. Sa isang umaga, habang ang araw ay unti-unting sumisikat, may isang lalaking dumating sa kanyang bakuran. Dahil si Mang Delfin. Ang kanyang mukha ay hindi tulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay may dalang bigat ng isang tao na may nakita na hindi niya makalimutan. Tumigil siya sa labas ng bakod. Ang kanyang tingin ay napunta agad kay Anino. Sa sandaling iyon, si Anino ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa sandaling iyon, si Mang Delfin ay hindi na lamang isang sabongero. Siya ay naging isang saksi. Lumipas ang ilang sandali sa katahimikan. Ang hangin ay bahagyang gumalaw sa pagitan nila.
Si Tatay Berto ay nakatayo sa di kalayuan, pinagmamasdan ang lahat. Sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang malinaw na katotohanan. Ang unang laban ay hindi na ang pinakamahalagang bagay. Ang 5 laban na darating sa iisang araw, ang mga laban na maglalagay kay Anino sa harap ng maraming kalaban, ay hindi lamang mga laban para sa tagumpay. Ito ay mga laban na magbubunyag ng katotohanan. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Tatay Berto na si Anino ay hindi kailanman natalo hindi lamang dahil sa lakas nito. May dahilan kung bakit hindi ito tinatablan. May dahilan kung bakit ito dumating sa kanyang bakuran nang walang pinagmulan. May dahilan kung bakit ang mga mata nito ay tila nagdadala ng alaala na hindi mula sa mundong ito. At habang ang araw ay tuluyang umangat sa langit ng baryo ng Lubang, ang kapalaran na matagal nang naghihintay ay nagsimulang gumalaw ng mas malinaw. Ang araw ng 5 laban ay papalapit. Sa araw na iyon, yung buong baryo ng Lubang ay masasaksihan ang katotohanan na matagal nang nakatago sa katahimikan.